So ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po si full summary ni chapter 1176 at ito na rin yung mga panels para sa chapter na to. Pero bago tayo magsimula, ay ito muna, shoutout muna sa mga to. So unang-una muna dyan, si Aldrin Sorsone, itong si Takumi, kay RJ Delgado at saka lastly kay Mugiwara. So shoutout sa inyo guys at ito ay huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito ngayon magsisimula sa pagbubukas ni Lilith na ito ng box ni Dr. Vegapunk at meron nga siyang kinukuha rito at eto nilabas na nga dyan. Itong dalawang parang machine na to na kung tawagin ay ODC. So ano yan? Omni Drain Converter. At etong dalawang machine na to ginagamit yan para magamit naman yung mga energy na nakakalat o nakapalibot dyan sa bansa ng Elbaf. So sabi nga dito ni Lilith napakarami, abundant yung energy source dyan sa bansa ng Elbaf. At eto ngayon tuloy nga ni Lilith na parang i-upgrade niya. Eto si Frankie dahil nagugulat daw Eto si Lilith dahil sa kabila ng katawan nito ni Frankie na mala pacifista ay ang ginagamit lang doon ni Frankie yung Coca-Cola. So bakit daw hindi siya gumamit ng mas malupit pa o ng greater kaysa dun sa Coca-Cola lang? At then after nga niyan, istalo naman dito yan sa may library at saka si school dyan sa may Elbaf dahil ito nga sobrang lakas na ng apoy, kinakain na ng apoy itong dalawang building na nga na to. At then suddenly biglang labas naman dito itong si Nami at inutusan niya itong si Zeus na patayin yung apoy para nga hindi na niya matupok yung library at saka nga yung school. So ito dali-dali ay inulan na nga ni Zeus itong school at saka nga itong library. But then ito habang busy si Zeus sa pagpatay sa apoy dyan sa may school saka sa library, biglang dumating naman dito itong si Killingham at inutusan yung isa sa mga halimaw na nightmare na kakainin itong si Zeus. At ito nga ngayon biglang sulpot dyan itong pagkalaki-laking dambuhalang halimaw na nightmare at ayun bigla nang kinain niya, parang bigla nang kinagat itong si Zeus dyan. At pagkatapos nga niya na ito bigla niyang parang nilunok na itong si Zeus ng tuluyan. So kaya nga ito talagang natakot at nagulat itong si Nami sa nakita niya. At so ito nga habang nagugulat dyan itong si Nami ay suddenly bigla naman nagsiliparan dito itong mga ODC ni Lilith. So dumating na sa eksena ayang sila Lilith at ito nga pinalipad niya itong kanyang mga ODC at kasabay niyan ay hinigop na ng mga ODC nito yung mga heat energy dyan nga sa eskwelahan saka sa library. So kaya nga ayun para makikita natin dito hinihigop niya yung mga apoy at pagkatapos nga niyan boom, dito grabe ang lupit ng ODC dahil nga sa paghigop niya ng apoy ay ito naman parang sobra naman nag-yellow bigla itong library at saka nga itong school. Pero sa tingin ko mas okay na nga yan kaysa tuluyang masunog o matusta dyan yung library at saka nga school. But then pagkatapos niyan is talon dito pabalik kay Lilith dahil ito nga nasa kanya na ulit, hawak-hawak niya na itong ODC niya. At ang sabi nga rito na yung energy na nakuha ng ODC ay ginawa naman ni Lilith yan na parang isang katulad ng isang coke. At ito nga hagis ngayon ni Lilith itong bote dyan kay Frankie at pagtingin ni Frankie rito ay ito nga parang coke yung ibinigay sa kanya ni Lilith pero hindi raw basta-basta coke lang itong ibinigay ni Lilith. So kumbaga parang upgraded na yan. At ito nga ngayon turo ni Lilith itong si Frankie, sabi na nga dyan ayan yung gamitin ni Frankie na kanyang energy source ngayon. So ibig sabihin ayan na yung sinasabi kanina na upgraded o i-upgrade ni Lilith itong si Frankie. So yun nagliliwanag yung mata dito ni Lilith, kala mo meron siyang di magandang binabala kay Frankie. So kaya ito si Frankie talagang pinapawi siya dyan. Pero ayan ay habang nag-aalangan nga rito itong si Frankie sa panibago ng energy source ay dito naman sa kabilang banda nagsisigaw na itong si Killingham at ito inutusan niya itong MMA na to o itong halimaw na nightmare na i-destroy na ng tuluyan itong library at saka nga itong school nang sa ganun ay talagang mawala na nga raw yung history ng Elbaf. At kasabay nito ininsulto niya pa nilait-lait niya si Jinbei dahil isang fishman nga raw ay ang si Jinbei. At pagkatapos nga niya na ito nga suddenly labas ito si Sanji dyan sa harapan nito ni Killingham at ito nga talagang galit na galit dyan ito si Sanji kay Killingham. Ang sama ng tingin niya, sabi niya nga dyan na ipapanis niya o paparusahan niya itong si Killingham dahil sa ginagawa niyang pang-iinsulto dyan kay Jinbei. At then pagkatapos nga nito is bam hala sige grabe dito bigla lang binanatan nga ni Frankie at saka nga ni Jinbei
itong halimaw na Nightmare. At ayun, grabe, sobrang lakas ang suntok ni Frankie, halos sumabog yung muka nung halimaw. At eto nga, ang tawag sa ataking ginamit ni Frankie dyan ay Strong Dexter, so panibagong atake ni Frankie. At powered dyan nung kanyang super heavy cola, so kaya sumasabog itong atake dyan ni Frankie. Ang lakas ng energy source na binigay sa kanya ni Lilith. Pero ito nga sa kabilang banda, itong si Jinbei gamit niya naman dyan yung kanyang Vega Band drill. So kaya yan parang dinidrill ni Jinbei itong katawan ng halimaw. Pero kasabay nga nito is dito sa kabilang banda is PAM! Dito talaga naman grabe dinikdik ni Sanji. Itong ulo nga rito ni Killingham parang nabasag niya. Yung suit na parang helmet nga dito nila Killingham. At tawag naman dito sa atake ni Sanji ay yung concase o yung concas, kung ano yung gusto yung i-pronounce dyan, pares lang naman yan guys. At eto nga, dahil sa sobrang lakas ng sipa ni Sanji, talagang kala mo na yupi itong ulo ni Killingham. Grabe, so yun na deform itong itsura nga ni Killingham dyan. At so eto ay pagkatapos nga pagbabanatan nila Sanji, itong si Killingham pati na yung Nightmare na halimaw ay biglang talon naman dito yan sa side ni Dorit sa kanga ni Brogy. At eto ay nag-usap na itong dalawa na to, nagpapaalaman sila sa isa't isa at tatapusin na nga nila dito itong bawat isa. At pagkatapos nga niya, spam pang, grabe, dito tinagpas na ng tuluyan ni Dorit sa kanga ni Brogy yung ulo ng isa't isa. So ito, liparan dyan yung ulo ng dalawang higante natin dyan. At pagkatapos nga nito, spam, dito bagsak itong dalawang higante natin. At ito sa kabilang banda, si Zoro, talagang pinanonood niya na, pinagmamasdan niya yung nangyayari dito kay Dorit sa kay Brogy. Pero ito maya maya pa ay suddenly parang biglang nasusunog rito o may pumalibot na apoy sa katawan ni Dorit sa kanga ni Brogy. At ito nga ngayon, maya maya parang biglang bumalik sa normal ito si Dorit sa si Brogy. At ayun, pati yung mga natagpas nilang ulo na-attach ulit na parang nakabit dyan sa mga katawan nila. So akala mo parang na-resurrect dito ito si Dorit sa si Brogy. At eto unti-unti na nga rin na nawawala yung apoy na nakapaligid dito kala Dory. At then after nga niya, boom, dito maya maya ay bumangon na bigla itong si Dorit sa si Brogy. At eto na, buhay nga ulit itong dalawang higante. At yun nga yung mga ulo nila na-attach na ulit sa kanilang katawan at naglaho pa dyan yung Domi reverse na ginamit nga sa kanila ni Imusama. So ibig sabihin nakalaya na sa wakas itong si Dorit sa si Brogy dun sa kapangyarihan ni Imusama. At then ay after nga niya na ito nga ngayon, boom, dito na nga makikita bandang dulo na sama-sama na dyan itong si Harudin, si Dory, si Brogy, saka nga itong si Stansen. At ito nga si Zoro nasa harapan nila. At lahat sila ngayon dito mga ready to fight na. Pero ito nga biglang sabi ni Stansen, so ibig sabihin pala nito, kapag napatay nila ng isang beses yung mga higante dyan na nasa ilalim ng Domi reverse, ay babalik sila sa dati sa normal. At ito nga tuloy pa ni Dory. At saka maliban pa dyan, kahit na ganong kalala o kalunos-lunos yung maging kamatayan ng mga higante, kapag nabuhay sila ay yung babalik sila sa normal na parang bagong-bago ulit. So parang katulad nga sa nangyayari dito kay Dory sa kay Brogy, natagpas na yung kanilang ulo, pero yun nga bumalik sila sa dati at intact ulit yung kanilang katawan. So kaya nga ito sigaw si Harudin, sabi niya nga dyan, okay sige kung ganon, hindi na sila dapat pa mag-hold back. At ito nga yung sabi ni Zoro, so ibig sabihin ba nito lahat yan pwede natin tapusin na, sabi niya ganyan. So grabe, papatay ito sila Zoro. Pero ito nga sabi nga dito ni Dory, sige tagpasin lahat ng mga ulo niya at dukutin lahat ng mga puso. At ito sa bandang dulo makikita nga raw natatawa-tawa na itong sila Zoro, itong mga higante. At sabi nga nila na hindi nila kayang gawin yun, sabi nga ganyan. So hindi nila kayang gawin yung parang pagtatagpas-tagpasin yung mga ulo, papatayin yung mga higante dyan kahit na nasa ilalim sila ng Domi reverse. At din ay pagkatapos nga niyan is yan guys. So hanggang dito lang itong si full summary natin para kay chapter 1176. So ayan, ay medyo matindi-tindi rin itong chapter na nga na to. Pero yun, ay hintayin pa rin natin na lumabas si full chapter nito para mas maayos ba, mas madetalyado, ayan, yung makikita nga natin. At syempre pag lumabas yun, pepresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. At ayan ulit, ay maraming salamat sa panonood dito sa channel natin. At yun pala, isasabay ko na rin pala sa paglabas ng full chapter nito ni One Piece, yung sa pag-upload na rin ng sa season 3 ni One Punch Man natin. So yun, so kung saan natapos yung anime ng season 3 ay doon tayo ulit magsisimula. So yan ulit, sa mga nandoon sa kabilang channel natin ay okay na po kahit huwag nyo nang panoorin si One Punch Man natin dito, kasi para to dun sa mga wala pa sa kabilang channel natin na may trip na manga series si Kalbo. So yun lang naman, at ulit ay lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.